under Christ. So, ngayon naman po ay ating pag-aaralan ang book ng Efeso ng chapter 2. So, chapter 2 na po tayo. And, kahit hindi na po kayo tumayo, kahit dyan na lang po sa kinaupuan ninyo, basahin po natin yung Efeso. Parang na rin natin to, Bible reading. So, kung nasa inyo yung mga Bible ninyo, please open in the book of Ephesians chapter 2. Amen? So, babasahin natin hanggang 22. Amen. So, Bible reading po ito. While reading po is itanim na po, manamnamin po natin yung ating binabasa. So, basahin ko po dito sa English po dito. O mas maganda po kaya ko sa Tagalog para lahat-lahat tayo Tagalog. Amen. So, sabi po dito sa Efeso chapter 2, verse 1, nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dating namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kikipag-isa kay Kristo Jesus. Tayo'y muling binuhay na kasama niyang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na ang mga panahon ay may pakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob. Sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at ang pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabuting gawa na hinanda niya nung una pa man upang gawin natin. Chapter 11, sabi po dito, verse 11, kaya't alalahanin ninyo ang dati ninyong kalagayan. Kayo'y ipinanganak na mga hintil at di tuli, at ang tawag sa inyo ay mga Hudyo. Ang mga Hudyo naman ay tinatawag na mga tuli dahil sa ginagawa ng kanilang katawan. Noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel at hindi saklaw ng tipan ng nababatay sa mga pangako ng Diyos. Noon, nabubuhay kayo sa mundo ng walang pag-asa, walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo ay nilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil sa pinag-isa niya ang mga Hudyo at mga Hintil. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader ng alitan ng naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusan kasama ang mga utos at mga alituntunin nito upang muli sa dalawang lahi makalikha siya ng isang bagong bayan na nakipag-isa sa kanya at sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang kanilang alitan. Pinagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito nga si Kristo at ipinangaral niya sa lahat ang magandang balita ng kapayapaan sa inyong mga hintil na noon malalayo at ang mga Hudyo na malalapit.
Dahil kay Kristo, tayo lahat ay nakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Sumakatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Tulad ng isang gusali, kayo'y itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panukulan ay si Kristo Jesus. Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nakakaugnay-ugnay at nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay sama-samang itinayo bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Amen? Napakabuting at napakagandang balita. Amen po ba? So, before po tayo simula, let's pray po. Hallelujah, Father God, Lord, we enthrone you, we glorify you, Lord God. We honor you, Lord Jesus, O God. Lord, napakabuti niyo po sa amin, Panginoon, O God. Tunay nga, O Lord Jesus, ng pag-ibig niyo po sa amin na hindi masukat, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, O Lord God, na ikaw ang aming Diyos na nagmahal sa amin noon pa man, O God. And Lord, thank you, O God, sa umagang ito, Panginoon, Lord. Ikaw, Panginoon, ang naririto sa bawat isa sa amin, O God. Lord, we pray, O Lord Jesus, to dwell among us, O Lord Jesus. Open the eyes of our hearts, O Lord. And Lord, na marinig ka namin, O God. Makita ka namin, Panginoon, O God. Lord, ang rason kung bakit kami, Panginoon, O God, naririto ay para sa inyo, Panginoon, O Lord. At sa umagang ito, Panginoon, kasiyahan mo, Panginoon, O God, Lord. Ikaw po, Panginoon, O God, ang magsalita sa bawat isa sa amin, Panginoon, O God. Nang salitang ito, Panginoon, ay tumamo sa aming mga puso, Panginoon. Lord, ikaw lamang ang aming itataas at pupurihin at sasambahin pa, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, sabi ko nga po kanina, di ba, ang chapter 2 po is pinapakita po dito sa atin kung paano yung salvation ng bawat isa sa atin. And thank you sa buhay ng mag-asawang ito, si C.I. at saka si Robert, that Lord, sinisimplify nila yung ating pinag-aaralan para natin maintindihan. So, dito sa series natin, sa chapter 2, ang ating layunin at the end of this message is we're able, ang bawat isa sa atin, to recognize how hopeless and helpless we are without Christ. Alam naman po natin, di ba, that we are nothing without Christ. So, alam naman po natin na wala tayo. At lahat tayo ay hopeless. Lahat tayo ay helpless pag wala ang Panginoon. And understand the difference and similarities between the Jews and the Gentiles. Kanina po, di ba, dito sa sa verse 11, pinakita dito kung ano ang mga Gentiles at pinakita dito kung ano ang mga Jews. Pinakita din kung ano yung similarity po natin. So, para maintindihan at maunawaan po natin. And then, realize how did we were in being alive. Sinabi nga po kanina, di ba, napakaliwanag sa verse 1 na tayo'y mga patay. You were dead. And ang pinapatungkol po dito na you is tayo. Amen? So, kung anuhin po natin sa book of the Ephesians, itong chapter 2, kung kayo po ay mahilig manood ng mga teleserye, mga drama-drama, at saka mga palabas, pinapakita dito na mayroon hero ang bawat isa sa atin. Di ba kung nanonood kayo, di ba, laging may mga hero. Yung mga, sa mga bata, ang alam nilang mga hero, sila Superman, sila Spider-Man, sila Batman, di ba, mga ganon. Yun, pag sinabing hero, kasi sila yung mga dumadating in times na yung mga merong mga nangyayaring sakuna, sila yung mga hero dun sa mga palabas na yun.
And kung titingnan ninyo, di ba, kung paano maging magpasalamat yung mga tao dahil sa hero na yan, sila ay naligtas, sila ay natulungan, ganun na lang yung kanilang pasalamat at pinagsasabi nila, kaya nga nakilala yung mga hero na yan. Di ba sa mga palabas, mga bata, pag sinabi mong Superman, alam agad nila. Alam agad nila si Batman at alam nila yung mga differentiate ng mga hirong ito. Kung ano yung mga power na mayroon sila. Pero dito sa Book of Ephesians, sa chapter 2, pinakita dito na mayroon tayong hero. Tayong mga Kristiyano, tayo na mga anak niya, na mayroon tayong hero. Yung totoong hero. Di po ba? At pinakita po dito yung malaking big difference na sa mga palabas, yung mga man-made lang na mga hero, versus sa kung ano talaga yung tunay na hero, the real hero. And sa ating mga, di ba sabi ko po kanina, sobra silang nagpapasalamat, pinagsasabi nila how grateful they are. So dapat ganun din po tayong mga Kristiyano. Na yung ating forever we are grateful dahil mayroon tayong totoong Diyos. May totoo tayong hero na nag-save sa atin, being hopeless, being helpless. Amen? Siya yung ating superhero. Ito po yung pinag-uusapan po dito. And kung anuin po natin itong verse natin na ito, sinabi po dito sa atin ni Paul, a strong reminder. Bakit po strong? Di ba? Ni Paul, bold ni Paul, pag every time that nagre-remind siya. Na kahit nasa prison na siya, talagang gumagawa siya ng sulat para lang ma-remind tayo. And ito na tong Book of Ephesians na to, ginawa niya to nung time na nasa kulungan siya. And ni-remind niya ang Ephesians Church. And to us, tayong mga believer, to look back and realize how bad of a place we were in before we knew Christ. So, nire-remind po tayo every time na kung ano tayo dati. Naaalala niyo pa ba kung ano yung buhay na mayroon ka dati? Yun yung lagi nating naririnig na bawat isa sa atin ay may testimony. Yes. May istorya tayo before natin nakilala ang Panginoon. So, dapat natin laging isa sa isip kung ano tayo dati. Doon pa lang, magiging grabe na yung grateful natin sa Panginoon. Dahil kung wala ang Panginoon, ano ka ba? Nasaan ka ba ngayon? Pero dahil nakilala mo Panginoon, nasaan ka ngayon? Amen? So lagi po natin ito babalikan. Babalikan for good. Hindi na babalikan para bumalik ka pa doon at tanawin mo yun. Pero babalikan mo na grabe ang buhay mo na mayroon ka dati. Amen? And dapat sa ating mga Christian, most Christian, na-acknowledge po nila ang gawa, yung kilos ng Panginoon sa kanila, yung buhay na mayroon sila. How happy and thankful they are na mayroon silang Diyos. Pero, some of Christians, hindi ganun ka-comprehend nila how merciful and how kind God is. Hanggang doon na lang sila sa sinasabi nila na God is good. God is faithful. Pero hindi nila nako-comprehend kung gaano ang mercy ng Panginoon sa atin. Kung gaano yung kindness ng Panginoon sa atin. Yun yung minsan na inaano natin that we are not fully appreciated sa greatness ng Panginoon. Yung nga po, di ba, yung topic noon ni Pastora na maging grateful tayo. Doon pa lang, yung spirit of gratefulness sa atin, sa ginawa sa atin ng Panginoon, grabe dapat yung nakikita natin bilang Kristiyano. Nakikita dapat sa atin bilang Kristiyano ang paglago. Kung talagang nandun sa puso mo, how grateful you are. Amen? And dapat po talaga sa atin, we should be grateful forever, not only on the blessings. Kasi minsan,
Tayo, nandun tayo sa blessing, kaya tayo nagiging thankful, nagiging grateful dahil ang dami nating blessings. Pero paano kung wala na yung mga blessings na yan? Magiging grateful pa rin po ba tayo? Ganun po dapat na ang ating tingnan is not the blessing. Ang ating tingnan is, nakilala ko ang Diyos na buhay. Nakilala ko si Hesus Kristo. Knowing God. Kasi mostly sa atin, na-appreciate natin truly naman talaga. Reality talaga sa blessing. Pero deep within is, maiiyak ka na lang. Yun yung sinasabing, you are crying when you're worshiping with God. You are crying when you're praying with God. Dahil grabe, nakilala kita, Panginoon. Salamat at nakilala kita. And dun dapat binavalue natin. How we value and how pinitingnan natin how precious it is. Yung ating pagkakilala sa Panginoon at ang ating relasyon sa Panginoon. Amen po? Grabe. And yun niya sinasabi, di ba, lagi natin ilulok back kung ano tayo dati. Amen? So, i-dig in natin tong verse na to for us to more na maunawaan po natin na mas simplified, sabi nga po. And sabi po dito sa verse 1, and you were dead in the trespasses and sins. Yung tinutukoy po dito na you is tayo. We the Gentiles. Tayo po ang tinutukoy dito. Kasi tayo po ay dating mga patay. Pag sinabi pong patay, anong pong natin? Di ba wala na? Hopeless, patay na. Hindi na nakakapag-response. Kahit anong gawin mo dyan, itapon mo man yan, wala na. Kasi nga, nagbibiroan niya kami magkakapatid. Sabi ko, ako ayoko i-cremate Gusto ko ilibing niyo ako na buo, ayoko ng cremate. Sabi nila sa akin, bakit? Malalaman mo pa ba? Di po ba? Ganun. Wala na tayong hindi natin na alam. Wala tayong alam. Di po ba? Di ka na makakapalag. Kahit nga sipa-sipain ka dyan, kahit ibalot ka lang sa, pagpatay ka na sa dyaryo, sabi nga nila sa banig, tapon ka sa dagat, wala ka nang alam. Di ba? Kasi nga, hindi ka na nakakapag-response. Ganun tayo ikinumpara. Ganun tayo ikinumpara para tayong mga patay dahil hindi tayo nakakapag-respond sa kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Before, sinabi po dito, in which you once walked following the curse of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. Sino ba yun? Na dating nagkokontrol sa atin ng mga buhay natin dati. Nung wala pa tayo kay Kristo. Si Satan. Siya dati yung nagkokontrol sa atin. Di po ba yung mga zombie? Walking dead, sabi nga nila. Ganun pala tayo dati. Kasi hindi natin alam ang kalooban ng Panginoon sa atin. At wala tayong buhay dahil sa Panginoon dati. Kaya, patay tayo dahil wala nga Hindi nga tayo makapag-response Grabe sa patay tayo talaga kinumpara. And hindi tayo sa ginagawa sa atin ni Satan. Kasi siya yung nagko-control sa atin. Di ba? And dito sa 3, sabi dito, among whom we all once live in the possession of our flesh. We, si Paul, ang sabi ni Paul, we, ibig sabihin, tayo. Sino ba yung tayo? Kasama natin, pati yung mga chosen people. Kasama natin, pati yung mga Hudyo. So, pare-parehas tayo. Tayong mga, sabi nga, foreigners, mga Gentiles, at saka Hudyo, pare-parehas tayo. We. Yun yung pinagkaparehas natin. That we live in the passion of our flesh. Carrying the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. Grabe. Children of wrath? Ano ibig sabihin ng wrath? Grabe. Pinakamataas na level ng galit. Puot sa Tagalog. Grabe, no? Ganon tayo dati. The rest of mankind, ibig sabihin buo, lahat. And Paul tells to the Christians, including him,
kasama si Paul. Sinabi niya that we are all sons of these Ephesians. Following the passions. Pag sinabing passion, di ba, yun yung ating emosyon na gustong-gusto natin. Di po ba? Yung passion mong sumayaw, passion mong kumanta, passion mong mag-design ng mga damit. Yung kung saan ka nag-i-enjoy, kung ano yung gusto mo, na kahit hindi ka napilitin, talagang gagawin mo dahil passion mo nga dahil gustong-gusto mo. Yung passion is a strong emotion that is barely controllable. Yun nga, hindi nako-control. Resulting to a forceful action of our flesh and striving to fulfill the selfish desire. So dito pinapakita that we are all self-centered. Yes. Hallelujah. That's true. Makasarili sa Tagalog. Selfish. Bakit? Sinusunod kasi natin yung laman natin eh. Yung desires natin. Ano ba yung mga desires natin minsan? Na oops, yung desire mo pala na yan ay hindi pala nakaka-glorify sa Panginoon. Kaya ka nga self-centered eh. Kasi sarili mo lang ang nabibigyan mo ng satisfaction. Amen? And we are all described as children of wrath. Dati ang tingin sa atin ng Panginoon ay mga anak ng kadiliman. Kasi tayo ay kinapupuutan, yun yung word. Kaya kung tutusin, we are deserved sa lahat ng wrath sa pag-against natin sa Panginoon. Sabi nga po nila, nung isinilang ka pa lang, dead on arrival ka na. Bakit? Mula sa kanununuan natin, sila ang dahilan kung bakit tayo ay dead on arrival. Kasi mga patay tayo. Amen? Because, para maunawaan natin bakit sinasabi natin that we are all dead. Because we are separated. Hiwalay tayo noon because of our sins. Sinabi po dito, trespasses and sins. Ano ba yung mga trespasses na yun? Yung mga offense na beyond the limit. Na dapat hindi mo ginagawa. Na dapat hindi ka tumawid, pero tumawid ka. Ibig sabihin, kasalanan, bawal. So, offense yun. Kaya ka trespass. At yung kasalanan na ginagawa natin. Pero, but, God being rich in mercy, because of the great love with which He loved us. Grabe, no? Rich. Grabe yung habag sa atin ng Panginoon. At dahil sa Kanyang sobrang pag-ibig sa atin, amazing love, which He loved us, even we were dead in our trespasses. Kahit nung hindi ka pa kaibig-ibig, yun. Nung hindi ka pa lovable. Yung unloving ka pa pero mahal ka na ng Panginoon. Grabe, no? Hindi ka mahal ng Panginoon dahil kaibig-ibig ka. Minamahal ka ng Panginoon kahit nung hindi ka pa kaibig-ibig. Kasi even nung patay ka pa, mahal na tayo ng Panginoon. And made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. By grace, ibig sabihin, hindi mo deserve. Yes. Pero, you have been saved. Amen? And raise us up with Him. Nung sa resurrection, yun. Kasama tayo. And seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Katabi natin, kasama natin ang ating Panginoon. Seated us with Him. Heavenly place in Christ Jesus. Ano ba to? Saan ba to? So that in the coming ages, He might show the immeasurable riches
of His grace and kindness toward us in Christ Jesus. Ganun na lang ang pag-ibig sa atin ng Panginoon. That even we're still sinners, even we're still unlovable, minahal na tayo ng Panginoon. Last Sunday, di ba sabi nga, before the creation, you are chosen. Grabe, no? Foundation, ginagawa pa lang. Isa ka na sa napili. Grabe. Grabe. And Paul magnifies. Big sabihin, pag magnifies, sinusum out niya, pinapalaki niya ang marvelous grace of God by revealing that it was God who took initiative to us, to save us through Christ Jesus. We being without hope and unable to help ourselves. Kasi nga helpless tayo, di ba? And ginawa ito through Jesus Christ. Amen? Dahil kay Jesus Christ. Kaya ito nangyari. And God was so gracious. Yun nga kanina yung sinasabing minamagnify the marvelous grace of God. He's so gracious. He's so merciful and kind to us. And Jesus Christ is our heroic Savior. Yun yung sinasabi ko po kanina na si Jesus Christ ang ating superhero. So dapat pala yan ang ating ipamulat sa ating mga anak na si Jesus Christ ang yung superhero. Yes. Hindi yung mga sila Superman, sila Batman, kung sino pa sila. But Jesus Christ is our superhero. Amen? And God is so gracious talaga. Pag sinabing gracious, ay grabe. Kahit na hindi ka karapat-dapat, binibigay sa atin to ng Panginoon. God did not only show His mercy, but His mercy is so rich. Paulit-ulit sinasabi sa atin. God did not just love us. His love is so great that He has given His own Son for us. Grabe. Ganun na lang yung pag-ibig sa atin ng Panginoon. Isipin mo yun, dahil galit siya sa kasalanan, kaya niyang ibigay ang nag-iisang anak para lang tayo ay mag-unite. Isipin niyo po yun, ang tingin kasi sa atin marumi. Para makalapit ang Panginoon sa atin, grabe, siya pa yung gumawa. Siya pa yung nag-initiate kung anong gagawin. Kaya wala talaga tayong ginawa. Wala tayong ginawa. It's only our God. Na dahil galit siya sa kasalanan, anong ginawa niya? Hindi niya na-tolerate, hindi niya kinaya. Kaya nga, di ba, nung time na napako si Jesus Christ, hindi niya matingnan. Kasi lahat ng kasalanan ng mundo na kay Jesus Christ nung time na nasa cross siya. Hallelujah. At dahil sa galit siya sa kasalanan, hindi niya makita ang kanyang nag-iisang anak. Hallelujah. Pero, dahil sa sobrang pagmamahal ng Panginoon sa atin, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, which is Jesus Christ. Amen po? And grabe, kung ito pa lang, iniisip pa lang natin, hindi na po ba tayo ma-amaze at hindi po natin maano na, grabe ka, Lord. Day to day sa buhay natin. Nakakahiya, minsan talaga. Inuuna natin ang mga sarili natin. Yung mga selfish desire natin. Yung mga gusto natin kaysa sa ating Panginoon. Yes. Napagpapalit natin ang Panginoon. Kaya maunawaan sana po natin kung minsan kung bakit ang kulit ng leader natin. Ang kulit ni Pastora, na bakit wala kayo pag Sunday? Kasi nga, doon pa lang napapakita natin na kaya natin ipagpalit. Sabi nga po, di ba? Life and death, sige, okay. Pero kung yung mga alam natin sa sarili natin, kilala natin mga sarili natin, wala tayong may tatago sa Panginoon. Alam natin kung ano yung excuses natin. Kaya nakakaiyak minsan. Honestly, sabi nga ni Robert, may mga pinagdaanan siya. Naiyak ako kasi naranasan ko nung ganun din.
And napakabuti ng Panginoon. His mercy is so rich. Na pag anytime, open arms siya. Kayang-kaya natin bumalik sa Kanya. Hallelujah. Amen? And pinakita po dito sa atin ni Paul yung result ng ating pakikipag-unite with Jesus. It made us alive in Him. Ito po yung tinatawag na born again. Born again is not a religion. Kaya pag nagtanong sila, anong religion mo, huwag mong sabihin born again. Hindi yan relihiyon, ang born again. Dapat i-ano natin sa deeper understanding natin that it made us alive nung time na nakipag-unite tayo sa Panginoon. Because we are born again in spirit. Kasi dati, di ba, walking dead tayo. Patay tayo. Pero nung time na nakipag-unite tayo sa Panginoon, we are born in spirit. Jesus shared in our death so we could share in His resurrection life. And raise up with Him. Yun yung sinasabi kanina. Nung si Jesus nag-ascend to heaven, our unity in Him is the assurance that we already ascended through Him. So talagang yung pagkabuhay ni Jesus Christ, yun ang katuparan. Katuparan na meron tayong assurance. At meron tayo lugar kung nasaan siya ngayon. Future pa lang yun. Future to yung sinasabi, pero nandun na tayo. Nakatakda na. Yun niya. Yung sinasabi nga na, yung timeline ng Panginoon at timeline natin ng tao, magkaiba kaya hindi natin minsan maarok. Yun, pero nakatakda na. Sinabi nga po, di ba, you are chosen before the creation and the foundation of this world. Kaya lahat, ang bawat isa sa atin, nakatakda na. Kaya grabe, you should be thankful, you should be grateful na nandito ka ngayon. Amen? And seated us with Him in the heavenly places. Kaya dapat tayong mga Kristiyano, alam dapat natin ang ating identity. Yun yung sinasabi, pag alam mo ang identity mo, kay Kristo, in Christ, na ikaw ay pinili, at ikaw ay ginawan na niya ng place sa heaven. Doon pa, hindi mo ma-comprehend, at grabe, mapapagrabe ka na lang, Lord. Grabe. Sobra. And God will display the immeasurable riches of His grace and kindness to all He has redeemed. Our understanding of grace is just a glimpse. Pag sinabing glimpse, silip lang of His infinite grace to us, that He continue revealing this to us under the eternity. Grabe, glimpse lang pala. Paano pa pag sa ano na? Actual lang, nandun na tayo kasama niya. Ano pa kaya? Dito pa lang sobrang na-amaze na tayo. Eternity. Yun dapat ang ating tignan. I-look forward, yung eternity. And dito sa verse 8 sabi, for by grace, ulit po ulit. By grace, ibig sabihin, sa grasya lamang. Only by grace, you have been saved through faith. And this is not your own doing. Hindi ikaw. It is us. It is the gift of God. It is given freely. Hindi mo in-earn yan. Ibinigay yan sa'yo na free. So it's up to us pala kung i-accept natin. Kasi free. Binigay sa atin ng free. It's not the result of our works so that no one may boast. Kasi nga, sasabihin natin, ako yan .
ang dami kong ginawa eh. Alam niyo po sa totoo lang, sabi nga po nila, hindi nagmamatter that kahit every Sunday nandito ka, lahat ng ministry nandun ka, na kahit nakakapagpalayas ka ng mga demonyo, nagpipreach ka dito, hindi nagmamatter yun. Ang nagmamatter dito is kung ano yung relasyon mo sa Panginoon. Kaya nga wala kami pagmamalaki. And for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Workmanship. We are God's creation. We are the masterpiece ng Panginoon. Kaya dapat talaga maging forever grateful tayo dito. Dito po, binigyan po nila ng diin ang save. Pag sinabing save, this is a generic word that encompasses a lot of benefit to us. We are justified, redeemed, forgiven, cleansed, adopted, delivered. We are made safe from His wrath. Ginastify ka, niredeem ka, pinatawad ka, nilinis ka, at inadapt ka pa. And dineliver ka sa mapupuntahan mo dapat. Amen? Our salvation is clearly initiated by God. We cannot decide to be saved. We cannot either respond to God on our own since we are blinded by deadness. Dito po, maunawaan natin, yung di ba may kanta tayo? Open the eyes of my heart, Lord. Kasi nung time na kung hindi bubuksan ng Panginoon ang ating puso, hindi natin makikita ang Diyos. Yun sinasabi na, open the eyes of my heart. Kasi sinabi nga po dito, we are blinded of our deadness. Kasi mga bulag pa tayo noon. God give this gift, and this is what made us respond to Him. Kaya nung time na binigay sa atin ng Panginoon, ang regalong ito, dito po tayo nakakapag-response. Kasi nga, binuksan ng Panginoon ang ating puso. Kaya pala dapat ang prayer natin is open the eyes of this heart of these people. Yes. Na makita ka, Panginoon. Kasi nga, they are blinded pa. Yes. Kaya tayo na naririto ngayon, our hearts are already opened. That's why we already responded to the God, our Lord Jesus Christ, our Savior. Kaya yung prayer natin, sa ating mga mahal sa buhay, nabuksan ng Panginoon ang kanilang matitigas na puso na makita nila ang Diyos. Dahil hindi pala nila makikita ang Panginoon ko, ang mga puso nila ay mga sarado at hindi binuksan ng Panginoon. We should pray, oh God, that may God have mercy on them. Kung gaano tayo binigyan ng habag ng Panginoon. And God did not only save us from His wrath, but made us beautiful. We are the wonderful creation of God. Ginawa niya tayong maganda sa harapan ng Panginoon. Kasi nga kanina, di ba sinasabi that we are the workmanship. We are the masterpiece ng Panginoon. Talagang mula sa kanyang kamay, mula sa kanyang hininga. Kaya nga tayo masterpiece. And we are created, nakawangis niya. Ganun po tayo pag minahal ng Panginoon. And through the good works of Jesus Christ, prepared even before the creation of the world. Yun niya po yung sinasabi natin kanina, na bago pa man
ginawa ang mundo, tayo na ay pinili ng Panginoon. Amen? So, dumako po tayo sa verse 11. Ang sabi po dito, pinakita po sa atin ni Paul yung pinagkaiba at pagkapareha natin sa mga Gentiles. So, kung makikita niyo po dyan, ginawa ni C ay pinasimplify niya for us to understand the difference between the Jews and the Gentiles. At pinakita din po niya dyan yung ating pagkapareha. Ang mga Hudyo daw po noon ay they are all circumcised. Pag sinabing circumcised, sa physical, di ba yun yung mga tuli? Sa mga lalaki ginagawa, mga tuli. Kasi po, meron daw tinatanggal. Mayroon daw nire-remove. Na ito po kasi ay hindi daw malinis, unclean. So, ganun daw po ang mga Hudyo, mga tuli. And then, they are the chosen people. Alam naman po natin na ang Israel, sila ay mga chosen people. And then, covenantal people. Dito po kasi sa kanila ibinaba directly yung covenant ng Panginoon through Abraham. And then, they belongs to the 12 tribes of Israel. So, alam ko po mga kababaihan dito, pag sinabing 12 tribes of Israel, alam na alam niyo po ito. Dahil napag-aralan po natin, di po ba? Na from Abraham, Isaac, Jacob, the sons of Jacob, di po ba nagkaroon siya ng 12 sons sa 3 babae. And yung alam ko ang pinakakilala niyo po dito is si Joseph. Amen? Si Joseph na siya yung ginamit ng Panginoon na nagpayaman sa Ehipto. So, galing yun sa descendants of Jacob. So, yung 12 na magkakapatid na yon, ito po yung tinatawag na 12 tribes of Israel. Amen? And then, ang mga Hudyo po ay they are feeling entitled. Hindi feeling entitled. Entitled po sila. Entitled po sila. Kasi nga, dahil nga po sila ay mga pinili ng Diyos, and then yung mga traditions na mayroon po sila, na kaya, di ba alam niyo naman po, pag feel mo entitlement ka, pag sinabi sa'yo noon pa, kung ano ka, doon ka nagkakaroon ng entitlement sa sarili mo. So, ganun ang mga Hudyo dahil nga sa mga pinili sila. And then, so punta na po tayo sa mga Gentiles. Yung mga Gentiles po, yung mga hintil na tinatawag, ito po yung tinatawag na, dito po tayo belong. So, napakalinaw naman po yung pag-differentiate po, di ba? Kung sino yung Hudyo, dalawa lang naman po yan eh. Kung sino yung mga Jews at sino yung mga Gentiles. So, maliwanag naman po kung sinabi kung ano po sila. And then, kung ano yung mga Gentiles. Yung mga Gentiles, they are the uncircumcised, separated from God, alienated from the commonwealth of Israel, kaya po sila tinatawag na foreigners, ay tayo, strangers to the covenant of promise. We did not receive the covenant. It's only the Jews receive directly the covenant. And then, we have no hope. Kaya nga po hindi tayo entitled eh. Kasi wala tayong hope. And then, without God. Kasi noon, tayo ay wala tayong Diyos, wala tayong kakilala, hindi natin kilala ang Diyos, iba-iba ang Diyos. Hanggang ngayon, kung titingnan ninyo, sa buong Asia, hindi po ba? Sa buong Asia, iba-iba ang Diyos. May mga Buddhist, may mga kung ano-ano pa. Ganun po ang pinakita yung pinagkaiba. Pero, sinabi po ba, di ba, na kung ano yung ating pagkapareha. Sinabi ni Paul kung ano yung ating pagkapareha sa mga Hudyo. Sinabi dito, spiritually dead. Yun po yung sinasabi natin kanina na mga dead on arrival na tayo. Kasi we are spiritually dead. So pare-parehas po pala tayo ng mga Hudyo. And then sons of disobedience. Kasi nga po, sinusunod natin ang dating ruler na si Satan. Kaya tayo mga Swail. Gamitin na lang natin yung word na Swail. Parang ang ganda kasi disobedience. Swail, mga Swail tayo. Children of wrath, kasi nga sobrang dumi natin dahil sa kasalanan na mayroon tayo.
And then, seekers of the flesh. Yun yung kanina yung sinasabi natin that we are all self-centered. That we are all selfish. Na yung mga gusto lang natin yung ating sinusunod. And then, yung pinagkaparehas po natin is we are reconciled through peace. And brought near. Napalapit tayo sa Panginoon through Jesus Christ. And now, we already have the access to the Father. Amen? So, yun yung ating pinagkapareha. So, wala na. Parehas na tayo. Kasi nga yung grace ng Panginoon is all of us. Kasi ganun na lang ka-rich yung mercy ng Panginoon. Na yung grace niya is para sa atin lahat. Hindi na lang para sa Hudyo. Amen? And, yung sinasabi nga po na, dapat hindi po na, kasi kung babasahin niyo po sa Galatians, parang nagka-clash dun si Peter at saka si Paul. Kasi nga, di ba, kung ano yung pinagkaiba ng mga Gentiles at saka mga Jews. Kasi nga, sa Hudyo, sila yung mga, tawag dito, living in the laws of Moses. Kaya, ang laki lagi ng, nagiging barrier dati sa mga Hudyo at saka sa mga Gentiles. And tinitingnan nila ang mga Gentiles na marurumi. Kaya nga po, nagkaroon sila dyan ng pagtatalo na yung sa pakikisama sa mga uncircumcised. Kasi nga, ang tingin sa atin ng mga Hudyo ay marurumi. Pero pinakita naman po na kung ano yung pinagkapareha natin sa kanila. And God's work of reconciliation is not only between God and the individual. Though it must be there is also between groups of people that which are different in so many ways, such as Jews and Gentiles in the days of Paul. Kasi nung time ni Paul talaga, kitang-kita ito. Kasi kung tutuusin, si Peter, siya po dati yung ginamit ng Panginoon para sa mga Hudyo. Si Paul naman po, siya yung nagkaroon ng personal encounterment with God. Kaya nga po, di ba, kung babasahin natin sa Acts chapter 9, yun yung encounterment ni Paul, sa kanya ibinaba. The dispensation of grace of God. Yes. Pag sinabing dispensation, this is the permit, this is the affirmation of God na ibigay, na ipakita sa mga Jews kung ano ang kanyang pagmamahal sa atin, yung kanyang habag sa atin. Kaya nga po, di ba, sinasabi po natin na lahat, it's all for us. Now, as both are part of the works of Christ, they enjoy the same access to God. Access that comes by one Spirit to the Father. Not only are Jews and Gentiles saved by the same gospel, but they also have the same essential walk with God and access to Him. One group does not have a greater access than the other does. So equal na po tayo. Equal na po. And we are carefully joined together in Him, becoming a holy temple for the Lord. We are being made part of this dwelling where God lives in His Spirit. Amen? Kaya, equally na po tayo. And Paul is a Jew. Kasi si Paul, di ba, kung alam niyo po yung buhay dati ni Paul, siya yung dating persecutor. Pinapatay niya pag alam niyang follower ka ni Jesus Christ. Kung tutuusin si Paul, wala siyang encounterment na yung katulad ng mga disciples Pero, kung babasahin po natin yung New Testament, ma-amaze ka. Kasi si Paul nga wala Hindi nga niya nakasama Pero ganun ka-zealous siya. Ganun ka-ano ang pag-ano niya kay Jesus Christ. Ka-boldness. And pinakita sa atin dito that the grace of God is equal for all of us.
And the grace of God is for all, for those who believe and accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Doon lamang sa mga naniniwala sa Panginoon. For those who believe. Yung grace ng Panginoon ay so rich, His mercy is so rich, for those who will, sa mga naniniwala lamang. And God is so good sa mga buhay po natin, di po ba? Dahil nung time na nakilala natin ang Panginoon, pinakita niya sa atin na ang mamuhay sa Kanya. Kung ano dapat ang ating pamumuhay. Di ba? We should live in Christ. Kaya po dito, binigyan diin po dito, di ba, sa 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, is the new creation has come, the old has gone, and the new is here. You are now a new creation. Wala ka na. Kaya nga po sabi nga, di po ba, you are born again. Wala na yung dati ka. Kasi ang tunay na pagbabago, yung tunay na transformation, Panginoon pa rin ang kikilos sa atin. Nung napag-aralan namin sa women's, yung about sa kay Pharaoh, doon namin na si Lord pa rin talaga. Ang Panginoon pa rin ang kikilos sa buhay natin. Ang Panginoon pa rin ang aayos ng puso mo para maranasan mo ang tunay na pagbabago. Kasi mamaya, akala mo, ibinigay mo na, nagrepent ka na, yung pala, hindi pala. Hindi pala fully surrendered, hindi pala totoo na ikaw ay nagrepent sa Panginoon. Because if you truly repent, makikita yung transformation mo sa bunga. Hindi sa mga gawain mo. It's the fruit of the Holy Spirit. At pag sinabing may pagbabago, nakikita yun sa ating mga action. Kaya nga tayo dapat, day by day, nagpo-progress. Day by day, we grow. And day by day, dapat, we are leading sa gusto ng Panginoon sa atin. In His will. Kaya, pag nag-transform na tayo, pag nagbago na tayo, tuloy na. Huwag nang Kasi minsan, di po ba, pag nakaranas tayo ng shakening, ayoko na. Hindi, tuloy lang. Tuloy lang, kapatid. Dahil yun ang gusto ng Panginoon sa atin. And ibigay talaga natin, surrendered talaga natin sa Panginoon. And minsan nakakaiyak. Hindi tayo makatransform ng totoo. Kasi mayroon tayong mga tinatago pa. We cannot deny. Hindi natin maluloko ang Diyos. Hindi tayo pwedeng magpanggap. Yun yung sinasabing may kambing at tupa. May narinig akong may nabasa akong kwento. Itong batang to, active siya sa church. Youth siya. Lahat active siya sa music ministry, active siya sa gawain ng Panginoon. As in talagang yung presence niya, kitang-kita, as in talagang tapos siguro mabait siya, ganyan-ganyan. Isang beses, nagkaroon ng aksidente, nabangga siya, patay. Nung namatay na siya, so syempre alam naman natin, there's a second life. Nung namatay siya, nakita niya liwanag. Sabi niya, wow, Lord, ito na ba? Nasa heaven na ba ako? Sabi niya. Pumasok siya ngayon sa pintuan. Pagpasok niya sa pintuan, nakita niya yung image ni Jesus Christ nakaupo. Oh Lord, this is it, sabi niya.
Di ba lagi natin sinasabi pag namatay na, congratulations. So sabi niya, makikita na po kita face to face. Pero pagtingin sa kanya ng Panginoon, sabi niya, lumayas ka. Kapag ganun siya, lumayas ka. Pero at that moment, humingi siya, Lord, give me chance. Kasi minsan lang akala natin, totoo na tayo, di pala, meron pa tayong mga nakalihim na only Jesus knows. I myself, nahihiya ako. Dahil akala ko, lumalakad ako sa Panginoon. Yung pala, yung isa kong paa. Nakakahiya. Kaya nung time na to, umiiyak ako, sabi ko, Lord, thank you for giving me a chance. Dahil narabasa, pinag-aralan natin to. For giving us a chance na maging totoo tayo sa Panginoon. Pag Sunday, okay ka. Pero paano ang buhay mo pag Lunes hanggang Sabado? Ano ka ba talaga sa harapan ng Panginoon? Doon tinatawag yung true transformation. Huwag tayong bait-baitan. Dahil wala tayong maitatago sa Panginoon. Alam ng Panginoon kung ano yung pagkatao natin. Kaya katulad ng batang yon, humingi siya ng chance sa Panginoon. So this is the time, this is our chance na talagang ibigay natin yung totoo sa Panginoon. We should surrender lahat yung buhay natin, yung pagkatao natin. Kasi kung talagang gusto natin kumilos ang Panginoon sa atin, we should surrender all and truly sa mga puso natin. Kasi hindi tayo matratransform kung tayo lang. Ang Diyos pa din ang magbabago sa atin. Amen po? And as conclusion po, we are in need of this constant reminder. Constant, ibig sabihin, patuloy po tayong nire-remind kasi minsan nakakalimot tayo. Yun nga po yung sinasabi ko sa inyo, na akala natin nakakalakad tayo sa kalooban ng Panginoon. Akala natin nakakalakad pa tayo sa Panginoon pero hindi na pala. Kaya kailangan natin ng constant reminder dahil we are all helpless. Dahil wala tayo pag wala ang Panginoon. And Paul has revealed us how marvelous God's grace truly is. Though we are dead, God made us alive, and He has shown the result will be our destiny. Being saved by the grace of God alone. Our unity in Him make us walk in a manner of worthy of the calling to which she has been called. We have been called kung saan tayo tinawag. Kaya po dapat tayo bilang mga Kristiyano, mga tinawag, we are chosen, and those people that are united na sinasabi natin sa Panginoon, we should walk with the will of God, we should walk with righteousness, we should walk with holiness, and walk by God. And we should live by Christ. Dapat mamuhay tayo para kay Kristo. Amen po? Kaya po, sa atin, paalala po, basahin po natin sa Gawa 20:24, sabi po dito, pero hindi na mahalaga sa akin kung ano man ang mangyari sa akin. Si Paul to nagsasabi, hindi na mahalaga ang buhay niya. Matapos ko lamang ang gawain na ibinigay sa akin ng Panginoon. Ang binigay sa kanya ng Panginoong Hesus na may pangaral ang magandang balita tungkol sa biyaya ng Diyos. Yun po yung lagi natin naririnig na huwag natin sarilinin. Ngayon, mag-anniversary na naman tayo. Parang paunti tayo ng paunti.
Reminder po sa atin ito na paalala sa atin na hindi porke may relasyon ka na sa Panginoon, save ka na, hindi natin magawa yung dapat na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Ano po ba yung greatest commission? Ipahayag natin. Ipangaral natin ang mabuting balita dahil sa grasya ng Panginoon. Kung paano ka na-save, dapat ganun din ang puso natin. Lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Na ang Diyos ang kumilos sa kanila upang makilala nila ang Diyos na buhay. Dahil ang biyaya at ang habag ng Diyos ay napakalawak. Sabi nga po, mayroon certain bilang ng Gentiles ang inaano ng Panginoon before siya magbalik. Kung babasahin po ninyo yung sulat ni Paul, nakalagay po yun. Kaya, habang may time pa, gawin natin kung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. This is the chance and this is the time. Amen. And God is good all the time. Amen po.